Humihinto. Diba? Humihinto. Ayan, no? Dito, wala. Halos wala. Dito. Oh, diba? Brand new. Hopefully. So, hello everyone. Kapi pa ako sa init. Sobrang init talaga today. But anyway, dito si Miguel sa bahay. What we're gonna do, actually, we've been planning this for the longest time, is di-detail namin yung glass niya. Kasi gusto nyo palitan to, pero parang, let's give it one last try. Mapolish natin, malinis natin. Good. Baka hindi niya kailangan palitan. Kasi original pa to eh. Although, binubuyo ko na siya bumili ng green glass. Anyway, for this glass, he got this from the previous owner pa yata. Parang, alam mo yung sira na yung wipers, ginagamit lang ng ginagamit. Puro scratches na tuloy itong ganun. Ayan, kita mo yung lines niya. Lumang wipers ginamit lang. And then sometimes, yung parang madumi na yung wipers, na may mga bato-bato na dyan, tapos gamit na lang gamit. And then, so eventually, yung mga dust particles na yun, magiging para siyang sandpaper sa glass. And glass is hard, but it's not that diamond hard. So, nagsascratch siya. So, yun yung nangyayari ngayon dito sa glass na to. And then, aside from that, marami na rin siyang rain marks. Rain marks or mineral deposits. Mostly rain marks. So, acidic rain, ulan siyang ganyan. Tapos natutuyo, so nag-leave siya ng mga marks. Tapos, syempre, when you're driving at night, tapos, yung nasa stuck lang yung water dito. Tapos kahit anong ganda or kahit bago yung windshield mo, windshield wipers mo, parang hindi na siya nalilinis. So, in a sense, medyo, honestly, safety issue din siya. And then, eventually, may parang area dito na parang tinry, parang ini-sandpaper. I'm not sure, maybe nagtanggal ng sticker, pero parang na-sandpaper na siya. Not sure. So, it's 1999. 99. Shit, yeah. 25 years. So, a quarter of a century old na glass. So, i-restore natin siya. Or at least, we'll try to restore it. Or at least, remove all the contaminants. Try to remove or at least mabawasan yung scratches. Para safe na siya for night time driving. Especially right now na umuulan-ulan pa. So, that's the goal for now. So, hopefully, successful tayo. So, there are various ways how to deal with this. One is yung chemical. Usually, takad mo ganun, tapos buff, and then that's it. I'm guessing medyo acidic yun kasi para makain niya yung mga limescale deposit, acidic deposits, mga ganyan. And for this particular one, what we will be using is actually yung cerium oxide. Cerium oxide is it's a compound. Mix it with water, tapos ibabuff natin siyang ganun. And then with that, possibly, matanggal niya lahat ng mga foreign contaminants doon sa glass. And then at the same time, mabawasan niya yung scratches. And inversely, lalabas lalo yung scratches din minsan. Kasi nalilinis yung mga deep parts ng scratches. So again, we're gonna test it out. If it works, it works. If it doesn't, then no choice na si Miguel, hindi palit na siya ng windshield. So this is a sample of yung cerium oxide. It's a powder. You mix it with water and then you use a buffer para to scratch out lahat ng mga and polish yung parts ng glass. So dahan-dahan lang siya, pakonti-konti. We'll be using water every now and then para hindi uminit yung windshield and then at the same time para lubricated siya. Okay? So that's a process. Medyo matrabaho siya but para naman to sa safety. So yeah. Hindi siya shabu. Anong tawag sa kanya ulit? Cerium oxide. Chemistry. Bugsa ako ng third. Pukasa yata ako, di lang. For some asking, bakit hindi na lang kayo gumamit nga nung chemical-based na yung mga rivers, yung mga Meguiars, na chemical-based na pang-remove ng mga foreign contaminants for the glass. Kasi for this one, puro scratches na talaga kasi siya. So, using yung cerium oxide, I hope it helps buff out and clean yung scratches din eh. Medyo napapolish din niya kasi. I've done this dun sa several cars namin kasi nire-ready ko sila for rainy season operations for driving. And then para maprotektahan siya, lalagyan din natin to ng rain repellent na coating. Para protected na siya and at the same time yung water babagsak lang siyang ganun. Okay? So, very safe for driving, especially at night. And pag umuulan. The marvelous engine bay.
So anyways, so the plan right now is tanggalin natin 'tong lahat, itong buong wiper cowl para malinis rin itong area na to. Kasi mahirap i-scratch out, mahirap tanggalin yan eh. So pag tinanggal natin itong wiper cowl, naman check natin kung yung mga leak, kung may mga kalawang na ba. At the same time, pag binoff natin to, wala na tong wiper stalks. But at the same time, hopefully, mas malilinis natin to. So, yeah, tatanggalin lang natin, mabilis lang, and then, yeah, we'll do with the procedure. Yan, ganun lang. Pop out lang siya. I'd like to think na ito yung improved version ng EG. Oo nga. Na also improved version ng EF. Parang if they had more time sa EG development, ito na yun. Ito na yun. Oh, lahat ng mga eventually na dito na siya napunta. Bago siya naging dimension. Dimension kasi parang totally ES, diba? So ano na yun? Enough na yung ano, diba? Yung double wishbone. Ah, ganun ba? McPherson. McPherson strut. Isa pa dito. Ay nako, grabe. Ang dami freebies sa kotse ni Miguel. Well, first of all, ito maluwag na. So, try natin check. Tapos maya-maya, may nakita kami. Grounding kit! Nasa loob! Yan yata yung maingay. Sana ito yung lagatok. Itong grounding kit. Natuwa lang din ako sa wiper cowl ni Miguel. Kasi nandito pa yung original na parang seal. Yung parang seal na yan. This is actually important kasi what happens dito, pag wala yung seal na yan, yung water bumabagsak lang dito. So pag napuno tong kanal na to, tapos isisira na yung seal mo dito sa loob ng glass, minsan pumapasok. So minsan yan yung cause ng tubig sa loob nung cabin mo. And then at the same time, if you look in that area, yan yung bumubukas-sara pag binubuksan mo yung cabin sa aircon. Yan yung bumubukas na area na yon. So sometimes it gets stuck, sometimes pag napupuno na ng water yan, dyan din pumapasok yung tubig. So additional leak. Yan yung source ng leak, mga leak pala. Hindi gumalaw? Oo, bumukas siya. Ayun. Sasara ko ulit ha. Wow! Yeah. Wow! Ito yung button na yun. So right now, natanggalan natin yung wiper cowl. So kita mo na lahat ng mga keme-keme niya dito. May mga freebies doon na grounding kit. So this time, pag nilinis na natin siya ganun, hopefully masasama na to lahat. Before that, what I'll be doing is, ipapahira ko muna siya ng clay bar. At least matanggal lang yung mga contaminants. And then, we'll be polishing it already. A few moments later. So, right now, para lang may before and after tayo. So, I'll be applying water. Kasi lilinisin na natin yung canals na yan. And then at the same time, para makita nyo yung pattern, yung pagbagsak ng water or how it stays. Sorry. Ayan, kita nyo? Ito yung nilagyan ni Miguel nung Elivo. So, medyo kind of works. Mabagsak lang yung water. Pero yung sa iba, tingnan nyo, para nagsistay lang yung tubig, di siya natatanggal. Yung objective kasi is yung para walang drag, walang contaminant. So yung water babagsak lang talaga. Or when you're driving, aakat lang siya ng ganon. Parang hindi mo na kailangan ng wiper actually. Yun yung goal natin. We'll try that later. Okay. Ito siya ulit. Ayun, naiiwan niya. Naiiwan, di ba? Ayun siya. Ito yung nasimulan na ni Miguel using yung chemical compound eh. Chemical na acid rain remover. So, Well, ano rin daw siya, parang may halong, ano tawag doon? Repellent. Pero hindi ko kinerir yun, as in, mabilisan lang. It works naman. Pero with the scratches, so yun, try na rin natin. Okay, lilinisin ko na rin to para tapos na.
ito yung first pass. So ito, from this area to this area, yan, na-buff out ko na siya. So if you can see the difference, basa pa siya eh, but the water just stays there. Kasi ibig sabihin, wala na siyang contaminants. It's just pure water. Malinis na siya dito. And then, dito sa area na to, hindi ko pa siya nakiklean. So, ayun, nagsisit yung water dito. Yan, tapos kita mo yan, parang natatanggal. Yan. And then visually, pag tinignan mo siya, sobrang linis. Kita mo na yung dumi-dumi. Kita mo na yung palpak sa pagka-tint. Lumabas na siya kaagad. And then, physically, pag finil mo siya, sobrang smooth. Right now, I'm wearing ang rubber gloves. Feel na feel ko sobrang smooth. Pero pag dito, ayun o. Teka mo. Oo nga. Diba? Ito. Ayun. Medyo to. Humihinto yun. Diba? Humihinto. Ayun o. Dito, wala. Halos wala. Dito. Oh, diba? Brand new. Hopefully. Ayan pala yung ito yung treated ko na Elevo. Ito yung ginamitan ko ng Elevo. And then this one yung kay Emil. So, noticeably mas maganda dun kasi mas talaga to. Like, di yan minadali. Ito minadali ko lang siya. So, to be continued yan. So, yun. Big improvement. Okay, so ginabi na kami. Kasi sobrang grabe, sobrang intense nung rain marks nung sasakyan nung kay Miguel. Ang dami pa yung mga old sticker marks, tapos with sticker, tapos naulanan. So may marka pa ng mga lines ng mga old na stickers. Finally, we were able to take them all out. Hindi pa to 100%, but at least mga 90% sobrang clear na siya. Medyo night and day. Okay? So for the rear glass, yung windshield, yung dalawang front na windows, yun, ginamit namin yung buffing. And then for the rear, for testing din, yung si Miguel siya yung gumawa, yung Elevo. Yung okay kay Elevo is, siguro mas better siya for corners since you're using a sponge. Yung nga lang, elbow grease talaga. Talagang, medyo intense talaga. And then with the buffer, control lang talaga yung kailangan mo. Kailangan parating basa, kailangan parating ganyan. Para smooth lang yung galaw mo. And then, we tried taping the sides para in case lumagpas, masisave. So, ano yung next step? Right now, ang introduce namin is using rain repellents. Rain repellents are basically, from the word itself, rain repellent. So, para siyang sinisil niya yung pores ng glass. So, pag may water na pumatak, hindi na siya papasok dun. So, lesser din yung chances na magkakaroon ulit ng mga watermarks. Okay? And then at the same time, when you're driving, kahit mag 45 kilometers ka pa lang, you see the water just either dropping down pag umuulan, or aangat na lang yung ganun. So, basically, hindi mo na kailangan ng wiper. Okay? So, for now, we have two products. One is from Japan. One is from nabibili lang sa local na mga Ace Hardware or True Value or Blade. First one, ito, si Glaz. So far, so good. I've used this for the longest time. Sobrang okay talaga siya. Ayan siya. So, ito yung price pa. May price pa siya. So, for those interested, sobrang okay siya. I shit you not. But it works better pag malinis talaga yung glass. So, that's why we had to clean, like, super clean yung glass. So, it works really well pag ganyan. And then, the next one is, actually, this is a parang improved version. Isang top of the line ni Glaco, if you're familiar. Yung normal is Glaco lang, and then we have sub-products. And I think Glaco DX is supposedly siya na yung parang top of the line yata ngayon ni Glaco. Difference yung dalawa? Well, basically, so far ito yung ginagamit ko. Madali siya i-apply initially, but then pag kailangan mo siya i-buff out, doon medyo stress. Medyo mahirap siya i-buff out. And then you polish it, okay naman. Durability, matagal, around 3 months. And then ito, si DX naman, so far, kakatry ko pa lang siya.
I haven't tested yung durability niya, but sobrang dali niya gamitin. Kasi pahid mo siyang ganun, tapos after a couple of minutes, buff it out, tanggal na kagad siya. Sobrang dali niya talaga gamitin. So, since kulang na rin kami ng time ni Miguel, ito yung gagamitin namin para sa windshield. And then the rest, then Miguel can use this one na lang. Siya na bahala. Tapos, yan, tingnan natin, compare natin. Grabe pagod. So anyway, we're done. We're finally done. Yung windshield na pahiran na namin nung Clayco DX. So far, wala pa namang ulan, but if it does, then magigets na ni Miguel at para saan talaga siya. So anyway, we were able to detail the whole glass. At the same time, we took the chance to take out itong wiper cowling. Tapos nalinis na rin namin siya, and then nalagyan ko na rin ng insulation na kailangan. So right now, wala na yung noise. Tapos nga, may freebies siya, may kasama siya na grounding kit. Di ko alam. Parang galing yata siya sa sa transmission, I'm not sure. Pero parang OEM pa siya. And then, nalinis na siyang ganyan. So, okay na, we were able to bring it back. So, and then, napalitan na rin lahat ng clips na kailangan. So, now, it's good. It's good. Sobrang okay na. Ganda ulit ng fit. Ayun, the reason why we do this is kasi yung glass kasi safety issue yan eh. Pag madumi, pag may gas-gas, it hinders yung view mo eh. It hinders yung vision mo, visibility. Tapos, syempre, especially when you're driving at night, tapos luma yung sasakyan mo, hindi naman ganun kalakas yung ilaw. It matters a lot. And then right now, tag-ulan na tayo. Malaking bagay na meron kang rain repellent. Tapos malinaw yung glass mo, water just goes down, or when you're driving, it just goes up. Life-changing siya. And then at the same time, it brings new life to an old car. Kasi sometimes when you drive an old car, parang feeling mo, luma na to, ramdam mo na luma na siya. Suddenly, with this, something like this, as simple as this, promise, as in, it breathes new life to a car, to an old car. Parang kala mo, bago siya ulit. New experience, as in, kala mo talaga bago ulit yung sasakyan mo. So, gaganahan ko ulit i-drive every now and then. At the same time, again, safety. Sobrang mas safe na siya i-drive ngayon. So, I don't know, I guess, papasok na lang ni Miguel ng videos nung habang nagdadrive siya or pag umuulan. Insert na lang dito. So anyways, after the detailing, I do highly suggest that you apply yung mga rain repellents. They come in different types. Sometimes, pa siya, yung parang ceramic coating type. Sometimes, yung parang pahid lang na parang ginamit natin. So yeah, it's a win for today. Yay! Yay! Click like and subscribe sa Saiba Pops. Instagram sa Saiba Pops PH. Sa Saiba Pops PH.